Grabe ang naging tensyon sa isang hearing, mga katinig ko. Umano, napuno na ang mga nagtatanong matapos paulit-ulit, umanong umiwas sa tanong ang isang testigo. Maririnig mismo sa session ang linya na, pinag-iikot-iikot mo kami. Tanda ng pagkadismaya sa tila hindi pagkakatugma ng mga sagot. Dahil dito, may nagmosyon umano na isight sa contempt ang testigo dahil sa patuloy na pagsisinungaling nga raw sa ilalim ng panunumpa. Habang nagpapatuloy ang pagdinig, napansin ng ilan na tila nawawala na ang gana ng mga nagtatanong, lalo na nang mapag-usapan ang mga dokumentong hindi tugma sa mga naunang pahayag. Sa gitna ng tensyon, pinayuhan pa rin ang lahat na manatiling kalmado at ipagpatuloy ang proseso ng pagtatanong upang mailabas ang buong katotohanan. Ang ganitong eksena ay paalala kung gaano kahalaga ang katapatan at respeto sa bawat investigasyon. Kapag may kakulangan o pagkakaiba sa mga sagot, natural na mainis ang mga nag-iimbestiga dahil usapin ito ng kredibilidad at tiwala. Sa huli, ang tanging paraan para mapanatili ang tiwala ng publiko ay ang pagiging totoo sa harap ng proseso at sa bayan. Sandali, handwriting mo to? Hindi ko po alam, Your Honor. Pinaiikot-ikot mo kami, pinaiikot-ikot mo itong committing to. Mr. Chair, Yes, go ahead. I move that he be cited in contempt. There's a motion. For continuously lying before this committee. Mr. Jonathan Morales is hereby cited in contempt before this committee. Bring him... Please continue. Huwag ka muna mawala ng gana magtanong, Senator Jinggoy. Tuloy mo lang. Talagang nakakawalang gana pa rin kasinungalingan, Mr. Chair. But at any rate, Mr. Chair, kasi tinanong ko regarding the PDS, noong last hearing ko pa tinatanong sa kanya about his PDS, if he misrepresented himself. Ang lagi niya sagot, no. Pero contrary to what is written sa kanyang PDS, sa kanyang personal data sheet. Ngayon, meron siyang sinasabing mga I complied, meron siyang compliance. Ano yung compliance na ginawa mo? Yun lang naman tinatanong ko. Your Honor, nasagot ko na po noong nakarang hearing, na-comply ko na po lahat ng hinihingi ng recruitment committee, kaya po nila ako tinanggap. Yun lang po, Your Honor, Mr. Chairman. Medyo may kalayuan po yung kasagutan nyo, Ginoong Morales, kasi tinatanong ko sa inyo, whether you complied or not dun sa hinihingi sa'yo ng PIDEA, ang tinatanong ko, if you misrepresented yourself. Dahil nga, taliwas sa sinagot mo dito sa have you ever been charged formally or have you ever been dismissed? Sinabi mo no. Pero katunayan nga, na-dismiss ka sa PNP at you have a string of cases filed against you. Your Honor, na-comply ko na po lahat. Ang recruitment committee po. Sadali lang ha. Sagutin mo tanong. Ako naniniwala ako na comply mo lahat dahil hindi ka ma-appoint kung hindi mo na-comply requirements. Yes, Mr. Chairman. So bakit mo pa ulit-ulit na na-comply mo? In-appoint ka na nga ng PDEA eh. Meaning, hindi naman suruta nga ang PDEA na i-appoint ka kung hindi mo comply lahat ng requirements. Ang tanong lang ni Senator Jinggoy about that PDEA is the truthfulness, yung denial mo na please answer the question. Wala naman. Focus on the question. Your Honor, wala pong denial. Dahil Jonathan, wala naman problema kung na-comply mo o hindi. That is beyond the point. Ang tinatanong ko, simple lang naman, did you misrepresent yourself to sa PIDEA doon sa iyong personal data sheet? Yan lang naman tinatanong ko. Yes or no? Ang sinagot mo, no. Kanina, sinagot mo, no? Am I correct? Yes, sir. Pero the PDS says otherwise. Sino pa rin wala ko? Yung documentary evidence o yung kasagutan mo? Your Honor, may mga ano po dyan. Kaya nga po, meron sinasabing na-comply. Kasi may mga hiningi po sa akin. Yun po yun. Yung sinasabi po nyo na yan, na-comply ko po yung mga lacking requirements na hiningi ng PIDEA. Yun po yun, Your Honor. Maliban dyan sa sinasabi nyo na yan, hindi ko na po alam. Mr. Chair, wala tayo makukuha rito panay kasi nungalingan itong mga sinasagot niya. Tsaka lalayo po ng mga sinasagot niya sa aking katanungan.
Hindi ko na pa alam kung yung mga susunod na mga katanungan ko kung talaga magsisinungaling pa rin to, hindi. So it's useless talking to this guy. He's a polluted source. He's lying through his teeth. Lahat ng mga resource persons, pinasusunungalingan siya lang ang tama. So, ano ba tatanungin ko sa kanya? Para kasinungalingan. I-deny niya, i-deny. Pidea, ano masasabi nyo? Did he misrepresent himself sa PDS niya? Yes, Your Honor. So, follow-up question, Padilla. Bakit siya na-appoint as agent kung may representation siya? Sigurado ako meron kayo dyan validation. Lahat-lahat. Sine-check niyo yan sa recruitment. Paano siya na-appoint kung may representation from himself? Sige. I will ask our HR officer, Your Honor, because at that time I was not yet part of PIDEA. So ikaw nasa HR ka na noon nung panahon nung Not yet, sir. right now? Not yet, sir. I was Not just yet. appointed last April 1, sir. Okay. So, Sir, I can only surmise that the PDS of Jonathan Morales was submitted to the Civil Service Commission. And I think the original also was submitted to the said commission. As to whether or not he complied with the requirements, for example, the clearances, among others, coming from his former employer, the Philippine National Police, we cannot second guess, Your Honor. But it is incumbent upon Mr. Morales to submit everything to the Human Resources Service of the PIDEA prior to his appointment. kaya nga, ang tanong ko is, ayan, mag-swear ka muna. Please raise your right hand, sir. You swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, sir. Thank you, sir. Please take your seat. Kaya ang tanong ko nga, bakit siya na-appoint kung kulang ang kanyang requirements at mali-mali yung kanyang requirements? Sir, I cannot answer it because I do not have personal knowledge on the facts and circumstances prior to his appointment as PIDEA agent. General Coy, sir, you've been PIDEA Director General. Posible ba mangyari ito? Na nagsisinungaling siya sa kanyang PDS tapos ma-appoint siya as a PIDEA agent? Wala bang vetting process na ginagawa ang PIDEA? Your Honor, good morning, Senator Jinggoy and Senator Escudero. Good morning, sir. I have not been sa PIDEA, but sa PNP, I was the former director of personnel. Hindi ka pala nag-PIDEA, no? Dangerous Dogs Board ka lang pala. Yeah. I presume Your Honor, I think when we invited General Santiago during the last hearing, I understand he explained the circumstances doon sa recruitment ni PIDEA agent Morales. According to him, as I remember, medyo kulang siya ng tao nung araw. Kaya siguro, I'm just assuming na siguro relax yung processing during that time just to comply with the manpower requirement. That's only an opinion, Your Honor. Thank you, sir, for that very complete pa yung memory mo sa testimony ni General Santiago. Actually, ako, medyo hindi ko na-remember yun. Pero I can attest to that na sinabi talaga niya yan during the last hearing. Mr. Chairman. Yes, go ahead, Senator Chis. Can I make a manifestation? Yes, go ahead. Sa haba ng testimonya at daming sinabi ni Ginoong Morales, ang napatunayan lamang sa pamamagitan ng mga testigong kumatig sa kwento niya ay ang mga sumusunod. Una, na pinatawag po siya ni General Serapio dahil sa away nila ni General Kakdak, ang kanyang superior. Totoo po yan. Meaning, kinatigan nung testigo yung kanyang sinabi patungkol doon. Pero hanggang doon lamang. Pangalawa, na may condo unit si Binibining Maricel Soriano sa Rockwell. Pangatlo,
na may mga kotse ang PIDEA dun sa mga plakang binigay niya na sinang-ayunan din. Kung hindi ako nagkakamali, di ba ba? Ng PIDEA. Na nagpunta sa kanya si Ginoong Enriquez at may kausap siyang nagangalang Eric Santiago na na-videohan. Napatunayan din po yun. Yung nilalaman ng pag-uusap at kung ano yung rason sa likod, nasa pagitan na po nila. Nakakalungkot lang nga na yung standard na ginagamit ni Ginoong Morales na dapat gamitin daw sa kanya ni Senator Jinggoy, ayaw niyang paggamit, hindi niya sinusunod sa committee ito matapos ang mabigyan ng buong laya na magsalita ng ilang oras itong nagdaang 2-3 pagdinig. I'd like to close, Mr. Chairman, by taking advantage of the presence of Secretary Coy. Sir, kindly submit to the committee ano-anong klaseng drug test ba ang ginagawa ng kada ahensya ng gobyerno, dahil galing po sa inyo yung policy, para sa piloto, sa driver, di ba ba, professional driver's license, sa firearms, una. Pangalawa, pakisubmit din po sa amin kung ano ang inventaryo ng mga test na meron po ang iba't ibang ahensya, kabilang ang customs, kabilang ang immigration, ng pag-test na drugs. Baka mamaya, gaya ng sabi ng nakarang hearing, puro marijuana at sabu lang yan, pati sa customs at sa immigration. Hindi natin alam kung may nakakapasok na iba't ibang uri ng mga droga. At panghuli po, pakibigay sa amin kung anong available sa merkado para sa budget deliberations at nasa ilalim yan ng komite ni Senator Bato. Ano-anong klaseng test pa po yun nandyan? May test po ba na kayang malaman kung 1 taon meron o hanggang 1 linggo lang o 2 linggo? Di ba may mga ganon? O hanggang 1 buwan lang? Magkakano ba yon? Ilan ba binibili natin kada taon para sa taunang budget? Pag pinag-usapan, mailagay na po namin doon para hindi naman yung tila, yung sabu at marijuana lang ang palagi nating tinetest at hindi iba't ibang klaseng droga. Sir? Yes, Your Honor. We'll comply. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Sana maging bahagi po yun ng pag-uulat ng Yes, report ng komite. Yes, thank you, Mr. Senator Chairman. Chis. Thank Thank you, sir. Please submit to this committee, sir. Yes, Your Honor. We'll go. Thank you. Senator Jinggoy, if you don't have any more questions, then we can, Hindi, si PIDEA na lang. yeah, go ahead. Ano pangalan niya? Director Lasso. Okay, nung tinanggap niyo siya sa PIDEA, sinabi niya nag-comply din siya. So, kung ano yung mga compliance yung sinasabi niya. Didn't you check his PDS? Yung personal data sheet bago niyo tinanggap? Sir, again, Your Honor, I was not yet the PIDEA chief at the time that he was applying. But Okay, who is qualified to answer my question? honestly, Your Honor, nobody right now is with HR at the time that Mr. Morales was applying. What I have brought with me here are the service directors, like for example, Attorney Kudia, who is our HR director now. The process is still the same. It hasn't changed, Your Honor, and maybe I think... What is the process? All right. When you accept an agent of PIDEA, hindi niyo ba chine-check yung kanyang PDS? Sir, sa recruitment process, sir, we scrutinize not just the personal data sheet but also the attachments. The attachments, sir. Alright. Yan po yung procedure natin. For example, sir, he's a former government employee. Tingnan po natin kung meron silang certificate of employment. Number 2, yung mga clearances. For example, if it is for the PNP, nagmipat siya, I suppose, merong clearances siya coming from the government office kung saan siya dati nag-employ. Yun po yung mga usual natin na tinitingnan. As to the PDS, it is incumbent upon us under the Civil Service Law Rules and Regulations na dapat kumpleto po ang lahat ng entry na nakalagay doon. So we scrutinize everything. Kung hindi po sila applicable doon, dapat nakalagay NA or not applicable. Dapat nakalagay? Kung hindi po sila, for example, sir, merong isang question doon na tanong, anak, etc. or kung single ka, dapat na nakalagay doon NA. Doon po sa mga tanong nila on page 4, I think, on your question, dapat inilalagay niya yan religiously. Kung merong yes or no lang naman po ang tanong dyan, tsaka why
So dapat kayang sagutin niya ng applicant. Well, in the case of Mr. Jonathan Morales, sa kanyang PDS, if you were the incumbent, ano position mo? HR at that Yes, time. sir. Will you accept him as as PDA agent? Given the circumstances. Halimbawa, he misrepresented himself dito sa kanyang PDS. Yes, sir. Being a theoretical question, I can answer it theoretically also. Yes, no, sir. Hindi ko tatanggapin yan. So, ibig sabihin, yung mga predecessor mo, were they remiss in their duty of not reading the PDS of this particular person? Your Honor, I cannot answer it because I do not have personal knowledge. But it seems, merong deeper context po kasi siya eh. Hindi ko po masabi o I can make any second guess kung may narimis sila. But based on my experience here, right now, medyo scrutinize po namin lahat po ng applicant, lahat po ng ating mga additional na nakalagay dyan. Kahit nga po sa promotion, tinitingnan po namin kung yung mga yan karapat-dapat kung tama po yung mga nakalagay sa kanilang mga, sa PDS nila. Hindi niyo ba nire-require doon sa mga nag-apply na mag-secure ng NBI clearance? Meron po, yes sir, meron sir. So in his case, I don't know if you can answer it kasi Yes, sir. hindi niyo Yes, sir. naman Because bago lang ako, hindi nga sir. kaya siya na NBI clearance? You don't know? I doubt sir. Okay. Assuming anong pangalan, attorney? Ronnie Cudia sir. Ronnie. Attorney Romy. Assuming dito sa PDS niya, no, kung sumagot siya ng yes, dun sa if you have been dropped from the rolls, ano po ang gagawin ng HR? Yes sir. Kung may sumagot po siya dyan, unang-una, may considering na under oath yan, pwede hindi namin siya naman tanggapin. niya na under oath siya. Opo. Hindi po namin siya tatanggapin. So maliwanag, nung nilagay niya ng no, if you have been dropped from the rolls, Yes sir. na nagsisinungaling siya, na he misrepresented himself, correct? Yes sir. Yan na, lumabas na ang katotohanan. Hindi na ako nagsasabi, Mr. Morales, yung mga PIDEA, lahat ng mga naimbitang resource persons dito ay nagsasabing sinungaling ka. Hindi lang naman ako naniniwala ka lang sa sarili mo, Ginoong Morales. Mr. Chair, again, I would like to reiterate my previous statement during the last hearing or last two hearings, that the statements given by this resource person against the agency of like PIDEA and its current leadership are evidently perjurious, defamatory, and outright false, Mr. President. That's it, Mr. President. Thank you. Thank you, Senator Jingo Estrada. Mr. Chairman. You want to say something? Yes, Okay, go ahead. yes, Mr. Chairman. Ang sa akin po, na-comply ko po yung hiningi ng recruitment committee nung araw po na yun, nung time na yun. Kung ano man yung mga sinasabi na mga lacking, na-comply ko po lahat yun. Kaya po ako na-appoint, Your Honor. Yun po yung sa akin. At hindi po kung ano man na merong kulang. Basta po ako, kinumpleto ko po lahat ng hinihingi sa akin ng PIDEA at pinag-aralan po nila yan, yung sinabmit ko na PDS at yung lahat ng mga sinabmit ko na mga clearances. Pinag-aralan po nila yan at yun po yung naging basihan nung kanilang pagtanggap po sa akin. Yung po... Walang problema, Mr. Chair. Jonathan Morales, walang problema patungkol dyan sa compliance mo. Kaya nga, na-point ka nag-comply ka sa requirements. Pero ang tanong ni Senator Jinggoy, itong particular piece of document, yung PDS mo kasi, nakalagay doon no. So, he's asking about misrepresentation on your part sa paggawa mo nitong PDS na ito. Kaya yan ang tanong niya. Yan ngayon, dyan tayo nakapokus. Wala akong problema. Appointed ka. Hindi ko man pwede sabihin na sila General Santiago, yung mga former PDEA officials noon ang tawag yun, mga pabaya sa kanilang trabaho. Hindi ko sasabihan na pabaya sila. Pero ito lang, particular question yung PDS mo. Yan lang ang tanong ngayon ni Senator Jinggoy, which you should answer truthfully.
Last, sagutin mo Yes, yung- Nasagot ko na po, Mr. Chairman. So hanggang ngayon, ang inaamin mo pa rin that you did not misrepresent yourself. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment mo lang sa baba. Boses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share, at subscribe para sama-sama nating palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!